Itong mga nagpo-protesta na to, ito yung gustong ipa-disqualify ang Duterte Youth Party List. Karamihan dito mga kabataan yung makikita mo mga nagpo-protesta dito ngayon. Mga kabataan na sa halip na nag-aaral ay nandito at nakikibaka. Guys, may mga nagrarally ngayon dito sa may Luneta, dito sa Manila Hotel, kung saan nandito yung Comelec. Bali ngayong araw na to, kung hindi tayo nagkakamali, ngayon yung proclamation ng mga party list na nanalo ditong nakaraang halalan. Nandito tayo ngayon. May mga ano dito, may mga nagpo-protesta. Itong mga nagpo-protesta na to, ito yung gustong ipa-disqualify ang Duterte Youth Party List. Papayag ba tayo niyan? Gusto nilang ipa-disqualify ang Duterte Youth kasi marami sa kanilang party list ay hindi nakapasok, katulad ng Gabriela. Alam ko hindi siya nakapasok. Pati yung Bayan Muna disqualified. Ayan, nandito sila ngayon. May rally sila ngayon dito. Kaya Bayan Mula disqualified. Ito yung mga kaliwang grupo. Yan yung mga makakaliwang grupo. Ilang araw na yung nag-rally dyan kasi hindi nakapasok yung Gabriela, dinisqualify yung Bayan Muna. Mga magkakasama yung mga yan, mga kabataan party list yung mga yan. Alam nyo na po ano yung grupong yan, kayo na yung bahalang umusga. Ayan mga kababayan, mukhang tapos na yung kanilang protesta ngayon dito. Nakita ko mga nagsisiuwian na sila. Tara, salubungin natin sila. Dito ulit tayo sa Luneta. Sa mga oras na to, alas 3 ng hapon tapos sila. Sobrang init ng panahon ngayon mga kababayan. Dito makikita ninyo, yan yung mga hitsura ng mga nagpo-protesta dito. Ito yung madalas na nakikita nyo kapag merong nagkakaroon ng gulo sa rekto. Yan, isa yung mga yan, kasama itong mga to, na kung saan pati mga kapulisan natin nasasaktan dahil sa kanila, no? Ito yung mga agresibong grupo. Kaya nakakatakot din na makipag-ano sa mga to kasi agresibo sila. Mga halos dito mga kabataan, mga estudyante. Hindi ko alam kung anong klaseng iminulat sa kanila ng mga leader na nag-recruit sa kanila dito, no. Yan. So yan yung mga grupo na agresibo pag makikita nyo sa rekto. Yan, ito yung mga grupo na to. Ito yung mga gustong ipa-disqualify ang Duterte Youth Party List. Sa mga oras na to ay naiproklama yung mga party list at yun nga, sa kasamaang palad pansamantalang nasuspende yung proklamasyon ng Duterte Youth Party List dahil nga dun sa issue or sa kaso na kinakaharap daw nila na isinampa ng Kabataan Party List noong 2019. Kaya sa ngayon pansamantala, nakalungkot isipin ay yun, nasuspend, no. Parang ano lang naman siya, temporarily suspended ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List na yan ay sa pangunguna ni Sir Cardema. Pero yan, sana ay maayos to. Alam ko maayos to. Parang alam ko magpapaliwanag lang sila sa Supreme Court, no, kung bakit siguro gano'n, no. Ayan, yun yung ating aabangan sa mga susunod na araw. Ayan, so medyo sumakses ngayon yung mga grupo na to, itong mga makakaliwang grupo na to sa panawagan nila. Bali dalawang party list yung temporarily suspended ngayong araw na to. The rest, yung 63 lahat ng party list, no. So 61 na iproklama ngayon yung mga nominee na mga seats na pwedeng umupo, katulad ng Duterte Youth na may 3 seats na uupo. Yun nga lang, temporarily suspended sila ngayon dahil nga dun sa inungkat na hindi ko alam kung totoong kaso ito noong 2019. So sana sa mga susunod na araw ay makapakinig tayo ng magandang balita na tuloy na ang pag-upo
ng 3 nominee ng Duterte Youth Party List sa Kongreso. So yun lang mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood. Yung gusto nilang ipa-disqualify ang Duterte Youth Party List, pero hindi nila magagawa ayon kasi 2 million plus ang bumoto, no? 2 million plus ang bumoto sa Duterte Youth Party List. Tapos ipapa-disqualified nila. Sino sila? Mga kabataan na hindi ko alam kung ano mga pinagagawa niya mga yan sa buhay nila, kung anong pinaglalaban nila. Mapasinong administrasyon nandyan yung mga yan. Kasi sila, ang gusto nila, sila ang mamuno ng ating bansa. Sila ang gustong mamuno. Ngayon hindi tayo makadaan doon kasi siyempre medyo agresibo yung mga yan eh. Baka malaman, mapagkaano tayo, hindi tayo dadaan sa kabila. Grabe, sobrang init mga kababayan ko. Tarik na tarik ang araw. Hindi tayo iikot. Sa kasalukuyan kasi nandito yung Comelec sa Manila Hotel. Dito ginaganap, no? Dito din kasi nagkaroon ng filing certificate of candidacy noong October last year. O dito rin nagkaroon ng proclamation yung mga nanalo. Ay, sarado. Nako, bakit kaya sarado? Bukas siguro to. Grabing init. Sobrang init mga kababayan, grabe. Ang dami mga i-deploy na pulis dito. Ang dami nila. Ay, nakakabal ko pala. Yan, tingnan natin kung makakadaan tayo dito para makita natin. Ilang araw nang nagrarally ang mga yan dito, sunod-sunod. Yung Gabriela ya, although hindi naman na-disqualified kaso hindi pumasok dun sa 63 na party list. Ay, sarado. Sila nakapag. Grabing init. Sobrang init. Grabe. Hindi tayo sa may Manila Hotel. Tingnan natin kung ano ang kaganapan ngayon dito. Grabing init. Ay, hindi kasya. Wala tayo kasya. Grabing init.